And oh, my soul so weary when troubles come and my heart burden be. Then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life, no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Aming puso, turuan mo mag-alala sa bawat pagpupuro. Lahat ay makayakan. Buksan ang aming isip, sikaran ng liwanag, ang pusang matangkilik, tungkuling mabanal. Buksan ang aming balat, sarili maialay. Tulungan mo ihanap kami ng bagong malay. Sa nama at anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, dalhin at manawagan kay Yesu Cristo upang ating kapatid na yumao ay pagkalooban niya ng awa at kalinga.
Panginoon sa Kristo, sa pagkain mo ng iyong buhay para sa lahat, itinamalas mo ang pagmamalasakit at pag-ingat. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon sa Kristo, sa iyong pagkain bay sa kamatayan, nakisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon sa kabila, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa ng Panginoon sa Kristo, ang ating kapatid na Yumao, patawarin ang kanyang mga kasalanan at patubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Pamanahing makapangyarihan, ikaw ay mawain at mapatawad kailanman. Kami lumulog para kay Esteria na iyong tinawag upang iyong makapiling, pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, mayatid nawa siya sa kanyang talagang bayan, at magkamit ng ligayang pang magpakailanman sa pamagitan ng sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po para sa pagbasa. Ang sagot ni Job, sana ang sinabi ko'y maitalat, maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maiukit itong mga salita ko upang sa habang panahoy mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na sa akin magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhay makikita ng sariling mga mata, di ng sinumang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang atin pong itutugon. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Dinggin mo, o poon, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salirin. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas, aking nagunita, at naaalala ang iyong ginawa. Sa aking isipay, gumuhit na bigla. Ako'y dumalangin, nataas ang kamay. Parang tuyong lupa, ang diwa kong uhaw. Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa. Kaya naman, poon, ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa, sa'yo'y nagtiwala, na kung umagay, ipagugunita, yung pag-ibig mo na lubhang dakila. Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw, aking Diyos, ako ay turuan, ng aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoon aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Salamat sa Diyos, sa wika mong banal. Salamat po, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong mong anak, salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. At sa ating pag-aaral ng banal na misang ito, dalawang bagay ang ating tinataas sa Panginoon. Una, ang pagpapasalamat sa lahat ng biyayang pinagkaloob ng Diyos sa Kanya nung siya'y nabubuhay pa. At ito pong mga biyayang ito ay hindi lang po si Nanay Esther ang nagtamasa, kundi lahat kayong nakapaligid sa Kanya, kayong mga nagmamahal sa Kanya ay nagtamasa rin naman lahat ng biyayang itong pinagkaloob sa Kanya nung siya'y nabubuhay pa. Kaya natural lamang na tayo po'y magpasalamat sa Diyos sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang pagpapala sa buhay ni Esteria. Pangalawa, atin po'y tinataas ang paghingi ng habag, paghingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang, pagkakasala ni Esteria nung siya'y nabubuhay pa. Dala po ng kanyang kahinaan, nandun po yung kanyang pagkakamali, pagkukulang laban sa Diyos, laban sa kanyang kapwa, at laban sa kanyang sarili. Kaya naman, humingi po tayo ng tawad at tinataas natin sa misang ito ang paghingi ng tawad na yan sa ating Panginoon. Ito pong misang ito ay hindi lang po para sa Kanya, kundi para din sa ating mga patuloy na maglalakbay sa larangan ng buhay. As we pray for Asteria, we pray for ourselves as we continue our journey in life, because we need the graces of God for us to be able to follow kung ano man yung gusto ng Diyos sa ating buhay. Kaya naman, sa buhay po natin, dalawang bagay lang yung kontrolado ng Diyos. Una, yung pagsilang natin at yung kamatayan natin. The rest, kontrolado natin because of our freedom. Kaya naman, in between birth and death, nandun po yung freedom natin. And as we exercise our freedom, doon po nagkakaroon ng challenge, nandun po yung pagkakataon na titignan natin kung tayo ba'y yung bang ating kalayaan ay nagagamit natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, o itong kalayaan ay nagagamit natin sa paglabag sa kalooban ng Diyos. Kaya naman, we need the grace of God, and so we pray for ourselves na patuloy pong maglalakbay sa buhay na ito. And of course, yung pong presensya ni Esteria na walang buhay sa ating harapan, na hindi po para takutin tayo tungkol sa kamatayan. Ito po'y para palalahanan tayo sa realidad ng buhay. The reality na lahat tayo po ay haharap. Lahat po tayo dadanas ng kamatayan. Una-una lang, meron pong kasiguraduhan yung kamatayan. Ang hindi natin sigurado ay kung paano, saan, at kailan darating ang kamatayan. Ang solusyon, maging laging handa. Always be prepared. Yes. Kung may motto man po ang Girl Scout at Boy Scout ng to be prepared always, maging laging handa, ganoon din po dapat yung motto ng bawat Katoliko, bawat mananampalataya, na maging handa din tayo para na sa ngayon, we will not be caught by surprise pagdating po sa kamatayan. Kaya naman, paano maghanda? Pagiging handa lang tayo if we will grow more and more in our love for God, in our love for one another. Sapagkat kung nandun po yung pagmamahal, nandun po yung kawalan ng kasalanan. The more that we become loving, the more that naiwasan nating magkasala. Bakit ba tayo nagkakasala? Dahil sa nawawalan tayo ng pagmamahal. Pagka po hindi ka nagmamahal, you can do things na dapat hindi ginagawa. Sapagkat kapag ka nagmamahal ka, lahat ng sasabihin mo, lahat ng gagawin mo, para sa kabubuti ng minamahal mo. Pero pag nawala yung pagmamahal, nagagawa po nating makasakit ng damdamin ng ibang tao. Nakukuha nating manloko ng kapwa, nakukuha nating magsalita ng hindi maganda sa kapwa, because nagkukulang tayo sa pagmamahal. And so as we pray for Asteria, we pray for ourselves, as I said, na sana po ay patuloy tayong maglakbay na may pagsalang-alang sa kalooban ng Diyos at may pagsalang-alang sa kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Kaya naman, habang pinagdadasal po natin sa Asteria, ay tinataas din natin ang ating mga sarili
at sinusuko natin sa Diyos ang ating mga pagkatao, ang ating mga lalaanin, ang ating mga problema sa buhay. And alam natin na itong kamatayan ay tunay namang nagbibigay sa atin ng kapighatian, nagbibigay sa atin ng kalungkutan, lalo na sa mga naulila. Pero yung pong ipinangako ng ating Panginoon na muling pagkabuhay, yun po yung ating pinangahawakan. Na para sa ating mga mananampalataya, ang kamatayan ay hindi katapusan, bagkus ay simula ng bagong buhay sa tahanan ng ating Diyos Ama. Kaya po pagka po may namatay, eh hindi po sinasabing umalis, umuwi. Umuwi siya sa tahanan ng Diyos Ama. Sapagkat yun ang tahanan natin talaga. Tayo po ay temporary lang dito and we're just on a journey, we're just on pilgrimage, and of course, ang ating pinupuntirya ay magkasama-sama tayo sa tahanan ng ating Diyos Ama. At yun po pinangahawakan natin. At yun yung tatanggal ng ating mga kapighatian as we experience death in the family, na yung pag-asang binibigay ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yun po yung ating naasahan. And so, we pray na one day we'll be together in heaven with Asteria. Yes. Kaya, we'll do our best na makapamuhay po na may pag-asalang-alang sa mga pinag-uutos ng Diyos. Hindi yung pamumuhay tayo sa gusto natin, na wala tayong pag-asalang-alang, na mayroon Diyos na bandang huli, magsusuli tayo sa Kanya. Amen. Haharap tayo sa Kanya pagkatapos ng buhay na ito. Ibig sabihin, napakaganda po na pagharap natin sa Kanya, minsan sabihin tayong mission accomplished, Lord. Nagampanan ko yung mission na ipinagkaloob mo sa akin. At yun po yung ating buhay. Sabi nga, ano ba talaga ang purpose ng buhay natin? Well, it is always a reminder na we have to know Him, to love Him, and to serve Him as we live our lives. Amen. Amen. Sisitayo po tayo. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Noong binyaga ng aming kapatid na si Asteria, sa kanya ipinunlang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan, italangin natin siya sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasa muling mabubuhay, ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa puong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na narito, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila ay nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa puong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, mga kamag-anak at pinagkakautangan ng loob, idalangin natin sila sa puong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ama namin yung pagkalinga, ipagkaloob mo sa lahat na nakipagkaisa kay Kristo ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo po yupo at maganda sa ating pong. Ay narito po ang alang at tinapay, dala sa altar mo. Ano'y magiging tunay, tugong at katawan. Aming tatanggapin ngayon sa bibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman ang Panginoon ng Panginoon itong pagayat sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon para kay Asteria, iniluloob namin kanya nawang makaharap sa paghukom ang iyong maaway anak na siyang nilitis ng may habag. Pakundangan sa pananalig na matapat sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ipinasya niyang kusang mamatay upang sa sandali ng aming pagpanaw, sino man sa amin ay huwag mawalay sa iyong pagpupkop at pagmamahal. Kaya naman kaysa ng mga anghel ang sisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong Diyos sa makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, nakalwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal na makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagal at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko, salamat po sa buhay namin. Naway patnubayan mo po ang aking kapatid na kinuha mo na sa daigdig. Salamat po. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko, salamat sa buhay, lakas, at sa aking mga pamangkin. Kayo na po ang bahala sa kanila, Panginoon. Salamat po. Ay namatay si Kristo, muling nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay. Si Kristo muling nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. At ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig